Sa nakaraang tagpo ng ating kwento ay patungo si Shu sa city upang lumahok sa gaganaping pagsusulit kung saan napalaban pa ang mga ito ng tambangan ang sinasakyan nilang train at ang naging pagsusulit nga nila ay ang makasurvive sa city sa loob ng 15 araw kung saan kinuha ang lahat ng kanilang kagamitan, sandata at pinagbawalan din silang gamitin ang kanilang abilidad, sa pagpapatuloy nga ng ating kwento. Ayon nga kay Shizujin ay ang mga estudyanteng kalahok sa pagsusulit na kasalukuyang nagaganap ay may mga potential na maging pinakamalalakas, ayon din kay Zujin ay malaking kawalan din sa Dragnet o Snare kung mawawala man ang isa sa kanilang mga estudyante. Pero sinabi lang naman ni Nieting na kailangan nilang malagpasan ang pagsubok na ito at hindi siya manghihinayang kung may mag-give up man sa mga estudyante kahit pa kulang sila sa mga tauhan, dahil para kay Nieting ay hindi nila kailangan ng mga kulang sa diskarte at mahinang mag-isip na miyembro dahil magdudulot lang ang mga ito ng problema sa hinaharap kaya habang maaga pa ay kailangan na nilang subukin ang mga ito. Kaya naman wala na nagawa si Sujin kundi sumang-ayon sa mga plano ni Nieting at habang nakamonitor nga ito sa kanila ay napansin niya na sinundo ni Chen Zuan si Lu Shu at isa daw itong pandaraya. Dito ay tinanong ni Sujin si Nieting kung bakit nakatutok at focus siya sa pag-observe kay Shu pero hindi naman nakasagot si Nieting dito kaya binago ni Sujin ang tanong at sinabi nga nito na iniisip daw ba ni Nieting na si Lu Shu na ang pangsyam o 9? Dahil si Shu daw ay ginagawa ang lahat para maabot ang kanyang mga pangarap o nais sa anumang paraan na may halong kalokohan. Pero sinabi lang naman ni Nieting na sa kasalukuyan ay magulo na ang daigdig kaya naman hindi niya kailangan ng miyembro na play safe lang kung gumalaw, at kahit daw may halong kalokohan o pagkaluko-luko si Shu ay hindi naman ito gumagawa ng masama o ikakasama ng mga tao sa paligid nito. Dito nga ay napagtanto ni Sujin na interesado nga si Nieting kay Shu pero para sa kanya ay hindi daw magiging magandang investment o mainam na i-cultivate si Shu para sa Dragnet dahil napansin ni Sujin na wala naman pakialam si Shu sa kung ano ang pwede niyang makuha na benefit sa Dragnet pero muli na natili lang na tahimik si Nieting at nagpatuloy sa pag-observe kay Shu. Samantala habang nasa sasakyan nga sila Sho ay sinabi ni Zuan na kinuha nila ang lahat ng pera at mga armas nila Sho kaya naman personality test daw ang kasalukuyang pagsubok sa kanila kaya naman tinanong niya si Shu kung okay lang daw ba na nandadaya ito. Pero sinabi lang naman ni Shu na wala siyang pakialam at hindi niya nais makakuha ng good impression mula kila ni Yeting dahil hindi naman daw nais ni Shu na maging isa sa leader ng Dragnet o umangat pa ang kanyang posisyon. Kaya naman sinabi na lang ni Zuan na ipaparanas niya ang luxury lifestyle sa capital kay Shu kung saan ay natahimik si Shu at inisip na masyado pa siyang bata at kung paano siya papasok sa club kung saan nag-search pa ito sa kanyang cellphone kung paano umasta na hindi niya first time pumasok sa isang club at makalipas pa ang ilang sandali ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Kung saan napatanong pa nga si Shu kung ito na daw ba ang sinasabing luxury lifestyle ng feeling proud na si Zuan at inaya nga lang nito si Shu na libutin ang lugar na sinasabi niya. Dito ay sinabi ni Zuan na ang lugar na pinuntahan nila ay ang madalas puntahan ng mga cultivator. Sinabi din ni Zuan na mga D-rank ang karamihan sa mga cultivator dito pero hinahayaan lang daw silang mamuhay ng Dragnet tulad sa mga simpleng tao. Sinabi din nito na gumanda ang pakikitungo ng mga cultivators sa lugar na ito kay Zuan mula nang lumabas sila sa Salt Lake Ruin dahil nakapag-breakthrough si Zuan Payor kung hindi umano siya nakapag-breakthrough ay hindi siya papansinin at pagtatawanan lamang siya ng karamihan dito. Kaya naman muli naisip ni Shu na matindi talaga ang competition sa mga cultivators dahil hindi lahat ng cultivators ay magiging miyembro ng Dragnet matapos nito ay tinanong niya muli si Zuan kung nasaan na daw ang luxury lifestyle na sinasabi nito. Hanggang sa madaanan nila ang mga cultivators na nag-ensayo kung saan maaari daw makakuha si Shu ng free membership card sa lugar na ito dahil isa din siyang cultivator at ang luxury lifestyle nga na sinasabi ni Zuan ay ang makapag-training at makaranas ng extreme sports. Sinabi din ni Zuan na kung dati daw ang pagpunta sa club at pagbili ng mamahaling champagne ang nagiging paraan para maipakita ang yaman nila pero ngayon ay outdated na yon. Pero naisip lang ni Shu na outdated na ito para kay Zuan pero hindi pa para sa kanya habang nag-imagine ng mga maganda at sexy na kababaihan sabay sinabing hindi siya interesado sa pakikipaglaban habang nanunood ng mga nag-training. Gayunpaman ay dinala pa din ni Zuan ang tigang na si Shu, Lumbay na si Shu sa battle area kung saan mabibilib daw si Shu pag nakita niya ang mga ito. Pagpasok nga nila ay nagulat si Shu sa nakita niya dahil maraming tao dito na nanunood sa labanan at higit sa lahat ay may pagkain. Dito nga ay sinalubong sila ng ilan sa mga kakilala ni Zuan at tinanong kung mag-ensayo din ba siya pero sinabi lang ni Zuan na nakapag-breakthrough na siya kaya pass daw muna at baka mabugbog lang sila kaya naman naisip na lang ni Shu na mayabang daw talaga si Zuan na naging pinoke sa haba ng ilong nito. Pero sinang-ayunan naman ito ng mga kakilala ni Zuan kaya napaisip si Shu kung anong level daw ba ang mga ito para sabihin na masyadong malakas si Zuan para sa kanila samantala di rank lang naman si Zuan.
Sunod nito ay tinanong si Zuan kung sino ang kasama niya at tinanong nila kung mas malakas daw ba si Shu kay Zuan pero sinabi ni Zuan na isang expert si Shu pero halos parehas lang umano ang kanilang lakas kaya naman pinagpawisan ng malala si Shu sa kayabangan ni Zuan. Sabay binulungan nito si Shu na hayaan na muna niya si Zuan na magyabang dahil sinabi daw ni Zuan sa mga ito na siya ang nakapatay sa C-rank na spy sa loob ng ruin. Sinabi naman ni Shu na wala daw umanong problema sabay sinabi din nito na part ito ng after-sale service. Habang nagyayabang nga si Zuan sa mga tropa nito ay natahimik lang naman si Shu at may kakaiba umano siyang nararamdaman at pakiramdam niya ay may patuloy na nagmamatsyag sa kanya habang kumukuha ng pagkain. Naupo na nga lang at nanginain si Shu kung saan nadighay pa ito sa gulat ng habang pinapanood ang mga naglalaban kung saan madaling naiwasan ng babae ang pag-atake ng lalaking may dilaw na buhok at bigla itong sinikmuraan kaya tumalsik ang laway nito sa sakit hanggang sa tuluyang bumagsak. Dito nga ay sinabi ng referee na si Shu Wenshin ang nagwagi. Pagbaba nga ni Wenshin sa ring ay pinuri ito ni Zuan na hindi naman niya pinansin habang si Shu naman ay iniisip na sana daw may soda siyang iniinom habang nanunood at kumakain ng butong pakwan ay nagulat ito nang may nais makipagkilala sa kanya. Ito nga ay si Wenshin kaya naman nagulat din ng mga kalalakihan dito maging si Zuan pero si Shu ay mukhang iba ang iniisip pero joke lang pala dahil ang alam ni Shu ay humihingi ito ng butong pakwan kaya naman binigay niya ang kanyang butong pakwan dahilan upang maka-earn siya ng negative emotion mula kay Wenshin na nagulat at naumay sa ginawa ng ating bida. Habang si Zuan naman ay iniisip na yan ang idol niya dahil nilapitan siya ng pinaka-hot na babae sa kanilang paaralan upang makipagkilala pero kakaiba ang naging reaksyon ni Shu dito kaya naman iniisip ni Zuan kung yun daw ba ang bagong pamamaraan upang makabihag siya ng magandang babae. Sabay sinabi pa ni Shu na kung nais nito ng butong pakwan ay sana kumuha na lang siya sa lamesa at madami naman daw doon kaya sana daw sa susunod ay wag na nitong kunin ang kinakain ni Shu kaya naman muli na bigla ang mga ito sa sinabi ni Shu at iniisip na nais daw makipagkilala ni Wenshin pero inisip ni Shu na humihingi lang ito ng pagkain. Pero syempre pang-asar nga ang ating bida at ang nais niya ay ang mga negative emotions mula sa mga nakapalibot sa kanila habang si Wenshin naman ay patuloy pa ding naglo-loading ang utak hanggang sa tinabihan nito si Shu at nagpasalamat sa binigay niyang butong pakwan kaya naman dumami palalo ang negative emotion na natatanggap ni Shu dahil hindi din makapaniwala ang mga ito sa naging reaksyon ni Wenshin sa ginawa ni Shu. Dito ay sinabi ni Wenshin na ngayon niya lang nakita si Shu sabay tanong na sa paningin daw ba ni Shu ay mga mahihinang nilalang lamang sila. Pero syempre mambobola din ang ating bida at sinabing magagaling sila sa kasalukuyang rank nila. Pero naiisip ni Wenshin na parang ang taas ng tingin ni Shu sa kanyang sarili at habang pinapanood niya silang maglaban ay tila minamaliit niya ang mga ito. Habang ang mga kalalakihan naman ay di na nakatiis at tinanong kung ano ang rank ni Shu dahil kahit daw tagasunod siya ng ginag-alang nilang si Zuan ay malamang daw sa D-level lang din ang pinakamataas na rank ni Shu kung saan madali nila itong mahahabol pag nakakuha sila ng achievement points mula sa ruin kaya naman na-shock si Zuan dito lalo na nang sabihin pa ng isa na nakalabas lamang siya ng Salt Lake Ruin dahil tagasunod siya ni Zuan dito ay pinagpawisan na ng gamunggo si Zuan dahil maaari nang mabisto ang lahat ng kayabangan niya. Pero naisip ni Shu na pinagbawalan siya ng kanilang instructor na ipaalam sa iba ang kasalukuyang rank niya kaya naman sinang-ayunan na lang niya ang mga sinasabi ng mga ito at dito nga ay hinamon siya ng excited na si Wenshin sa isang labanan. Kaya naman tinanong na lang ni Shu kung kaya daw bang talunin ni Wenshin si Zuan at sinabi nga nito na maraming beses na niya natalo si Zuan, kaya naman napatingin na lang si Shu kay Zuan na pinagpapawisan ng malapot dahil mas mataas daw ang rank ni Zuan dito pero di niya matalo si Wenshin kaya naisip din ni Shu na dahil daw kaya ito sa Cocomelon ni Wenshin. Namangha din naman si Shu kay Wenshin dahil kaya niyang tumalo ng may mas mataas na rank sa kanya pero hindi pa rin daw ito sapat na dahilan para labanan niya ang chicks na may malaking Cocomelon sa kanyang tabi. Kaya naman sinabi na lang ni Shu na malayo ang agwat ng kanilang lakas kaya wala daw saysay kung maglalaban sila pero sinabi lang naman ni Wenshin na hindi daw ito malalaman ni Shu kung hindi niya susubukan. Bigla pa ngang sumabat ang isang lalaki at sinabing siguro daw ay malakas nga si Shu pero wag daw siyang maging mayabang dahil kahit kailan ay wala pang tumalo kay Wenshin sa labanan pero alam naman ni Shu na paraan lamang nila ito para mapilitan si Shu na lumaban kay Wenshin. Kaya naman tinanong ni Shu kung alam daw ba nila kung paano niya nakuha ang mga kalyo sa kamay niya na kinagulat ng mga ito at isa nga sa mga ito ay sinabi pa na mula daw ba ito sa pag-practice niya ng Iron Palm Technique habang ang isa naman ay malamang daw na sa pag-practice ito ni Shu sa Bone Melting Palm Technique habang nakatingin sa mga palad ni Shu. Pero sinabi ni Shu na mula ito sa pagsasarili niya dahil sinasarili niya ang paglalaba at trabaho sa kanilang bahay na kinaumay ng mga ito kaya naka-earn muli ng negative emotions si Shu mula sa kanila at naisip nga ni Shu na tama ang ginagawa niyang pang-aasar sa mga ito.
Pero nagalit naman ang isa sa mga ito at umakyat nga siya sa ring sabay hinamon si Sho at sinabing may 3 paghinga lamang siya upang umakyat at lumaban si Sho. Ang 3 paghinga ay katumbas ng 3 segundo pero natahimik ang lahat at ilang sandali pa nga ay huminga ito ng malalim hanggang sa makalipas na ang 10 minuto at hindi pa natatapos ang paghinga ni Shu. Kaya naman natulala na lang ang mga ito dahil ganun daw pala katagal ang bawat paghinga ni Sho at kung abutin daw ng 1 oras ang bawat paghinga ni Sho ay maghihintay pa sila ng 3 oras bago mapanood ang kanilang laban. Kaya naman muli siyang naka-earn ng negative emotions kung saan ay feeling ni Sho na nakabiguliv siya at nagpasalamat sa mala rocket na amount ng kanilang negative emotion o donation ng kanyang mga tagapanood. Dahil sa ginawang ito ni Sho ay lalong naasar sa kanya ang bugok na humamon kaya naman nang makita niya ang mga sibat dinampot at tinutok ito kay Sho at ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyan niyang sinibat si Sho na nakangiti lang naman. Habang si Wenshin ay nag-aalala at sinubukang sagipin si Sho mula sa sibat pero bigla itong nagulat dahil mabilis na umiwas si Sho at napunta sa kanyang tabi sabay sinalo ni Sho ang sibat kung saan natulala at sangga na lang ang mga ito sa impact ng pagkakasalo ni Sho sa sibat. Dito nga ay medyo naasar ang ating bida dahil para sa kanya ay siya ang hari ng sibat kaya naman humanda din si Shu sa paghagis ng sibat pabalik sa lalaki kung saan sa paghagis nito ng sibat ay dumaan ito malapit sa ulo ng lalaki na gulat habang ang sibat naman ay tumama sa pader na nagdulot ng malaking butas kaya nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan at dahil nga sa pinsala na naidulot ng pagsibat ni Shu ay laglag ang kanilang pangadahilan upang ma-realize nila na malaki nga ang agwat ng lakas ni Shu kumpara sa kanila. Dito ay tinanong ni Shu kung sino ang nagturo sa kanya kung paano ang tamang pagsibat. Sumagot nga ang lalaki at sinabi nito na sa kanilang paaralan ay may special lesson sila para sa pagsibat dahil nakita umano ng Dragnet na angkop ito para sa mga cultivator na hindi kayang makontrol ang flying sword at ang inspirasyon nga daw nila dito ay isang lalaki na may pangalang Lucio kaya naman nagulat ito nang magpakilala ang ating bida at sabihin siya si Lucio. Kaya naman nagsimula na naman siyang maka-earn ng negative emotions dahil sa inggit ng mga ito at iniisip na isa daw bang si rank si Shu base na din sa pinsala ng ginawa niyang pagsibat. Sa labas naman ng battle area ay may isang lalaki na tamang 7 lang ang nagulat nang may nakita siyang lumilipad at nagtungo sa kanyang lokasyon kaya naman tinanong niya kung sinong demonyo daw ba ito hanggang sa marealisin niya na ito ay si Nieting kaya naman mabilis na yumoko at humingi ng patawad ang lalaking nakasalamin kung saan sinabihan pa siya ni Nieting na ayusin ang pananalita nito. Agad namang nagtungo si Nieting sa battle area kung saan may mga kalalakihan pang di pa din makapaniwala sa kanilang nakikita at naisip na totoong malaki nga ang agwat ng kanilang lakas na biglang nagulat at pinagpawisan ng malapot nang makita nila si Nieting. Nagpatuloy lang naman sa paglalakad si Nieting hanggang sa makita niya si Shu na di makapagsalita at sinabi nga ni Nieting kay Shu na kailangan niyang bumalik upang magpatuloy sa kanilang pagsubok. Sabay lingon nito kay Zuan at sinabing sumali na din siya sa pagsubok at pinagbawalan itong kumain ng madami dahil si Zuan nga ay may abilidad na imbakin ng pagkain sa kanyang katawan kung saan pwede niyang kainin sa isang kainan ang dapat na pagkain niya sa loob. Nang 1 buwan sa isang harapan lang sa lamesa matapos nito ay agad na ding lumipad si Nieting at sa pag-alis nga niya ay nakatingin ang lahat kay Shu habang iniisip nito na personal siyang sinundo ni Nieting kaya naman daw sa hinaharap kung may magsasabi na walang pakialam sa kanya si Nieting at isa lamang siyang pawn at hindi niya daw ito paniniwalaan pero naawa daw siya kay Zuan dahil nadamay pa ito sa kasalukuyang pagsusulit na nagaganap. Habang palabas nga sila ng battle area ay sinabi ni Shu na mayroon siyang good news at bad news. Dito ay sinabi ni Zuan na nais niya munang malaman ang bad news at ang bad news nga daw ay kailangan i-surrender ni Zuan ang lahat ng gamit niya maging cellphone at wallet at piliting makasurvive sa capital sa loob ng 15 araw kaya naman naging statwa ito sa gulat na tila na petrify. Habang ang good news naman ay ang mga talented na estudyante lamang ang kabilang sa pagsusulit kaya magandang opportunity. Mano ito para kay Zuan kaya naman tuluyan na munang nagpaalam si Zuan sa kanila at sa pag-alis nga nila Shu ay napatanong ang mga ito kung ano daw ang meron kay Shu bakit personal pa siyang sinundo ni Nieting habang nakangiti lang naman si Wenshin at napatingin na lang ito sa mga butong pakwan na bigay sa kanya ni Shu sabay hinamon ng mga ito kung sino ang may nais makatikim ng kanyang cocomelon kung sino ang nais lumaban sa kanya. Habang naglalakad nga ang dalawa ay sinabi ni Zuan na wala siyang kapera-pera at maging ang sasakyan niya ay kinuha din, dito ay naisip ni Shu na kailangan muna nilang magkapera pero dahil hindi niya maaring ibenta ang stinky tofu niya ay nag-iisip pa ito ng ibang paraan ay tinanong naman ni Zuan kung pababayaan daw ba siya ni Shu sa pagsusulit na ito, pero sinabi lang ni Shu na hindi naman siya ganong tao at hindi daw kailangang mag-alala ni Zuan dahil hindi niya ito pababayaang magutuman. Bigla ngang sinabi ni Shu na dapat sila maging modern Robin Hood kung saan pagnanakawan nila ang mga mayayaman at tutulungan ng mga mahihirap sa ngalan ng batas.
Nagtungo nga ang mga ito sa bus stop pero pinagtitinginan na sila sa tagal nilang nakatambay pero wala pa ding aksyon na nagaganap kaya naman napatanong si Zuan kung ito daw ba ang plano ni Shu. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi niya alam na ganun daw pala kahigpit ang seguridad sa capital dahil wala man lang siyang makita kahit isang magnanakaw. Hanggang sa tinuro ni Zuan ng isang bus na huminto malapit sa kanila. At habang pinagmamasdan nga nila ang mga sumasakay dito ay kapansin-pansin ng isang lalaki, kaya naman sinabi ni Zuan na pagkakataon na nila ito at naghintay ang dalawa hanggang sa tuluyang ipasok ng lalaki sa butas ng babae o bag ng babae ang kanyang mga kamay at dun sila aaksyon at sa pagpasok nga ng kamay ng lalaki sa bag ng babae ay sinabihan nila itong tumigil, pero sila ang napatigil dahil agad itong nadampot ng iba at wala silang nagawa o naitulong upang maka-earn sana ng pabuya. Balik-tambay nga lang ulit ang dalawa at tinanong ni Zuan kung may ibang paraan pa daw bang alam si Shu hanggang sa makita niya si Shu na namumulot na ng mga plastic bottle kaya naman nagalit si Zuan at sinabing hindi na daw ito dapat para sa kanilang mga cultivator. Pero tinanong lang naman siya ni Shu kung gutom na daw ba siya at sinabi nga ni Zuan na gutom na siya kaya muli tinanong ni Shu kung kaya ba nitong kainin ang kanyang ego at naisip nga ni Zuan na hindi. Kaya naman sinabi ng nagagalit na si Shu na madaliin ang pagpulot sa mga plastic bottle sinabi man ni Zuan na hindi niya pa ito nasusubukang gawin sa tala ng kanyang buhay ay wala na din itong nagawa at namulot na din ng plastic bottle. Sinabi nga ni Shu na backup plan lang ang pagpulot nila ng mga bote kung sakaling hindi pa din sila kumita sa susunod niyang plano. Habang ang iba pa nilang kasamahan ay nagpunta naman sa bar umang pumasok ng trabaho pero hindi natanggap ang mga ito at pinalayas lang sa bar. Kaya naman tinanong ng isa kung kailangan bang maghanap muna sila ng tulay habang ang isa naman ay tinanong kung bakit nila kailangan maghanap ng tulay dito ay sinabi ni Negro na ang mga homeless o walang matulugan ay sa ilalim daw ng tulay na tutulog nang mapansin nilang nawawala si Chingsi kung saan sa isang construction site ay nagulat ang mga nagtatrabaho dito nang ipakita ni Chingsi ang kanyang lakas at sinabing nais niyang magtrabaho sa kanila dahil nga sa gulat at takot ng mga ito ay sinabi na lang ni Foreman na tanggap na siya. Habang si Nieting at Sujin naman ay patuloy pa din sa pag-observe sa kanila ay sinabing si Chingsi ay nakahanap na ng trabaho habang si Shu at Zuan naman ay patuloy pa din sa pagpulot ng mga bato at plastic bottles pero ang karamihan sa kanila ay masyado pa ding mataas ang ego at tingin sa sarili dahil sa sila ay cultivator. Kaya naman muli tinanong ni Sujin kung hindi daw ba masyado pang maaga para husgan ni Nieting ang mga ito dahil mga estudyante pa lamang sila pero sinabi lang ni Nieting na masyado silang maluwag kumpara sa ibang organisasyon at apoy lang ang makakapagpalabas sa ginto o pag nasubukan nilang dumaan sa hirap tsaka lang sila mas lalakas. Muli naman tinanong ni Sujin kung ano ang tingin ni Nieting kay Lucio at habang nakatingin nga ito sa larawan ni Shu ay sinabi ni Nieting na kayang makasurvive ni Shu sa kahit saang sitwasyon siya mapunta pero muli tinanong ni Sujin kung bakit naman niya isinama si Chen Zuan sa pagsusulit pero sinabi lang ni Nieting na dahil naasar siya kay Zuan kaya niya ito pinasama dahil alam ni Nieting na malakas kumain si Zuan at inaasahang magugutuman ito sa loob ng 15 araw. Samantala tinatanong naman ni Zuan kung ano ang sunod na plano ni Shu upang kumita sila ng pera dito nga ay sinabi ni Shu na mag-perform umano sila kung saan babasagin nila ang mga bato gamit ang kanilang dibdib at habang naiisip nga ito ni Zuan ay nais na niyang isumpa si Shu. Gayunpaman ay tumingin-tingin pa din si Zuan sa kanilang paligid at tinanong kung paano sila mag-perform kung wala namang mga bato, kaya naman sinabi ni Shu na siya na lang daw kaya ang gawing bato at wasakin. Dito nga ay sinabi ni Zuan na ba't di na lang sila magnakaw pero hindi ito sinang-ayunan ni Shu at sinabing kung walang masamang intensyon ng mga tao sa kanila ay dapat hindi din nila ito gawan ng masama. Hanggang sa biglangang maalala ni Chen Zuan ang kanyang relo kaya napatanong si Shu kung anong relo ang sinasabi ni Zuan at nagkunwaring wala siyang alam sa kinuha ni Xiaoyu na relo mula sa kanya kaya naman di na ito nakapagsalita at nagbigay na lang ng negative emotions. Dahil nahihirapan silang humanap ng malalaking bato. Sa city ay inumpisahan nilang mamulot ng maliliit na bato at nagpatuloy sa paglalakad habang si Zuan ay nagrereklamo na dahil kakabalik lang umano nila sa ruin pero bakit kailangan niyang mamulot ng basura at mga bato kung saan iniisip pa na masyado daw siyang malas hanggang sa makakita sila ng isang kumakanta sa gilid ng kalsada kung saan binibigyan ito ng pera ng mga taong nanunood at nagdadaan kaya naman natuwa ang dalawa at sinabi ni Shu na mag-umpisa na din daw sila. Binaba ni Shu ang mangkok malapit sa nag-perform na lalaki kung saan nagalit pa ito dahil pwesto niya umano ito at pinapaalis sila Shu pero nakatingin lang naman sa kanya sila Shu at nilapitan pa nga niya. Ito at nagsimulang magbasag ng bato si Shu sa kanyang tabi sabay inanyayahang manood ang mga dumadaan upang masaksihan umano nila ang isang ancient mystery skill kung saan binabasag niya ang mga bato gamit ang kanyang ulo at mga kamay na kinagulat ni Zuan maging ng singer na nag-perform sa gilid ng kalsada habang ang mga manonood naman ay laglag pa nga sa kanilang nakikita at tinanong pa kung
kung tunay daw bang bato ang mga binabasag ni Shu at sinalat pa ito kaya naman naniwala din ang lalaki. Muli binasag ni Shu ang bato sa kanyang ulo ng paulit-ulit hanggang sa tuloy-tuloy na ang pagbibigay sa kanila ng pera na dahilan upang maiyak si Zuan sa tuwa habang ang lalaki naman ay di na makapag-concentrate sa pagkanta at minabuti na lang umalis. Kinagabihan nga ay nakaipon umano sila ng 389 yuan kaya naman masayang kumakain ang mga ito at iniisip kung saan sila matutulog. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos nilang kumain ay nakahanap sila ng isang building at sinabi ni Shu na sa loob ng building na ito sila matutulog, pero sinabi ni Chen Zuan na pinapalabas daw nila ang lahat ng mga tao kapag magsasarado na sila pero sinabi lang sa kanya ni Shu na mga cultivator sila at pwede nilang taguan ang mga guards. Pero naalala ni Chen Zuan si Nieting dahil pinagbabawalan silang gamitin ang mga abilidad nila habang isinasagawa ang pagsusulit, kaya naman natawa lang si Shu sa kanya sabay tanong kung sa tingin daw ba ni Zuan ay hindi ginamit ni Shu ang abilidad niya habang nag-perform sila sa gilid ng kalsada at kung hindi niya daw ginawa yun ay maaring mamatay na lang sila sa gutom sa kalsada sabay tinanong ni Shu kung bakit takot na takot ito kay Nieting at sinabi ni Zuan na dahil si Nieting daw ang principal o isa sa mga leader nila at pakiramdam daw ni Zuan ay alam ni Nieting ang lahat ng ginagawa nila kung saan sinang-ayun na naman ito ni Shu dahil pakiramdam niya din na laging may nakamasid sa bawat kilos nila. Pero nagpatuloy pa din sa kanilang plano ang dalawa at sinabi ni Shu na sundan lang siya ni Zuan kaya naman wala nang nagawa ito kundi sumunod kay Shu. Habang naglilinis nga ng ulo nila ang dalawa ay tinanong ni Zuan kung hindi daw ba nahihirapan si Shu pero sinabi lang naman ni Shu kung ang daigdig sa hinaharap ay magkakagulo dahil sa mga kapwa nila cultivators marahil daw na mas mahirap pa ang pagdadaanan nila kaya naman mas mainam daw na habang maaga pa ay masanay na sila sabay sinabihan si Zuan na sa susunod na magtungo sila sa ruin ay tawagin nito ang kanyang mga kaibigan. Mga kaibigang may relo tulad ng saka niya dahil kung may mga mamahaling relo daw ang mga kaibigan ni Zuan ay manilang ang achievements na hinahangad nila. Sa pagtalikod nga ni Shu ay sinabi niyang ito daw ang isang bagay na hinahangaan niya kay Shu dahil kahit mahirap ang pinagdadaanan o buhay nito ay kinakaya niya lahat at ginagawa ang mga nais niyang gawin nang hindi umaasa o humihingi ng tulong sa ibang tao. Sa sumunod na eksena nga ay natulog ang dalawa sa lumang carpet mula sa furniture shop na pinasok nila habang ang iba pa nilang kasamahan ay nasa ilalim ng tulay kung saan pa naireklamo ang mga ito hanggang sa dumating si Negro at sinabing binigyan sila ng tinapay ng babae mula sa bakery dahil naawa daw ito sa kanila kaya naman masaya at naglaway pa ang mga ito sa nakita nilang dala ni Negro dahil hindi pa daw sila nakakakain sa maghapon. Ilang sandali pa habang masayang kumakain ang mga ito ay may mga kalalakihang patungo sa kanilang pwesto na ikinagulat ng mga kasamahan ni Shu at ang isa sa mga lalaking ito ay sinabihan ang kanilang mga kasamahan na kunin o agawin nila ang tinapay ng mga ito kaya naman agad sumugod ang kanyang mga kasamahan at pilit inaagaw ang kanilang tinapay kaya naiyak ang mga ito pero wala silang nagawa dahil hindi nila maaring gamitin ang kanilang mga abilidad upang lumaban. Matapos ngang makuha ang kanilang mga tinapay ay agad ding umalis ang mga kalalakihan at iniwang lumbay ang mga makong sa ilalim ng tulay na nais ng sumuko sa pagsusulit at umuwi. Samantala sa furniture shop naman na tinutulugan nila Shu ay may grupo din ng kalalakihan kung saan ang isa dito ay tinanong kung bakit 5 silang pinadala upang sugurin ang 2 estudyante lamang pero sumagot naman ang isa at sinabing kahit kailan daw ay hindi maaring magkamali si Nieting dahil isa sa susugurin nila ay si Rank na may strength type ability ito nga ay si Shu. Habang sa grupo naman daw nila ay siya lamang ang si Rank at dahil bawal nilang gamitin ang flying sword ay baka matalo pa daw siya kay Shu kaya naman nagulat ito at tinanong kung ang tinuturing ba niya ay ang bagong promote na major mula sa Lu City na sinang-ayun na naman ito at sinabi na ang goal nila ay nakawin ang lahat ng pera na kinita nila Shu sa pag-perform sa gilid ng kalsada. Matapos nito ay inutusan na niyang sumugod ang kanyang mga kasamahan kung saan tumalon at umakyat ang mga ito sa building ng furniture shop nang may kakaibang tunog silang naririnig kaya naman tinanong ng mga ito kung saan nagmumula ang tunog ang hindi nila alam ay nakaabang na si Shu sa kanila at kinakalabog nito ang salamin ng building. Ilang sandali pa nga ay nagulat ang mga ito sa kanilang nakita dahil si Shu ay nakaupo at pinapanood sila mula sa loob ng building. Ginamit pa nga ni Shu ang kanyang hininga upang sumulat. At sinabing may malaking black bug kaya naman napatigil. Ang mga ito at iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Shu pero muli lang itong nagsulat sa salamin dahilan upang maasar ang mga ito at magbigay ng negative emotion sa kanya kaya naman nainis ang kanilang kapitan dahil masyado daw mapanadiya si Shu at dapat daw sa mga oras na yon ay natutulog na ito sa galit nga niya ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na dapat nilang maturuan ng leksyon si Shu kaya naman nagmadaling makaakyat at pumasok ang mga ito. Habang si Shu naman ay nagpapasalamat dahil bahagya niyang naramdaman ang kapangyarihan ng mga ito at agad na nag-pop up sa kanyang system ang kanilang negative emotion dahilan upang magising siya at malamang daw sa hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila ni Zuan kung hindi nag-notif ang kanyang system.
Dito ay nalaman din ni Shu na nais nilang nakawin ng pera nila kaya naman agad siyang nagtungo kay Zuan upang gisingin ang naglalaway na Batchoy kung saan habang ginigising nga ito ni Shu ay tinanong pa kung sino ang nakita ni Shu at sa inis nga ni Shu dahil mahirap itong gisingin ay sinabi niyang si Nieting ang patungo sa kanila. Kaya naman mabilis itong bumangon sa takot niya kay Nieting sabay tanong kung bakit patungo si Nieting sa kanila at pabiro pang ang sinabi ni Shu na patungo si Nieting sa kanila upang bugbugin siya. Pero nang mahimasmasan ito ay sinabing hindi siya tanga at tinanong muli si Shu kaya naman sinabi niya na may 5 kalalakihan mula sa organization ang patungo sa kanila upang nakawin ang kanilang pera at malamang daw ay paraan ito ni Nieting upang mas lalo silang pahirapan sa pagsusulit nila. Dingyo makapaniwala si Zuan dito dahil pinaghirapan umano nila na kitain ang kanilang pera sabay abot kay Shu ng pera dahil mas safe daw ang pera nila pag hawak ito ni Shu matapos nito ay tinanong si Shu kung anong dapat nilang gawin pero tinanong lang din ni Shu si Zuan kung sa tingin daw ba niya ay dala-dala ng mga pasugad na kalalakihan ang kanilang mga wallet dahilan upang ma-excite ang ating bida habang si Zuan naman ay alam nang may naiisip na namang kalokohan si Shu. Samantala bago naman tuluyang sumugod ang mga ito ay sinabi ng kanilang captain na si Shu ay may agresibong personalidad at may karanasan na din sa pakikipaglaban kaya dapat daw silang maging alerto at anuman ang maging resulta ng kanilang misyon ay dapat hindi nila hayaang maunahan silang atakehin nila Shu dahil kahihiyan daw ito para sa kanila na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasamahan. Kaya agad nilang binuksan ang pintuan pero sa pagbukas nila ng pintuan ay nagulat ang mga ito dahil ang inaakala nilang tatakbo o magtatago na sila Lucio ay mabilis na tumatakbo pasugad sa kanila pero inutusan sila ng kanilang kapitan upang bugbugin at pagnakawan sila Lucio. Bago nga magkasagupaan ng dalawa ay sinabi pa nito na hindi nila maaring masira ang mga furniture sa loob at sinabi naman ni Shu na hindi niya kailangang paalalahanan si Shu dahil ayaw niya ding makasira at wala siyang pambayad at nang magpang-abot nga ang dalawa ay parehas silang tinamaan sa sikmura habang ang captain nila ay nakaluhod sa sakit tila hindi naman masyadong ramdam ni Shu ang natamo niyang pinsala. Muli pa itong sumugod at sa takot nga nila ay sinabing magtulong-tulong sila upang sanggahin ang gagawing pag-atake ni Shu kung saan naging tila video game ito at si Shu ang Demon Lord na may malaking HP bar habang sila ay tila mga insekto na hindi bumabawas ang mga pag-atake na ginagawa. Kaya naman nagsaya na din ito at sinabing huliin si Shu upang makuha ang kanilang pera pero ginamit naman ni Shu ang pambihira niyang bilis kung saan nagkakaroon pa ito ng after image kaya hindi nila malaman kung ano na ang kanilang gagawin dahil kaya umano nilang gamitin ang kapangyarihan nila upang taasan ang kanilang depensa pero hindi nila kayang pantayan ang kasalukuyang bilis ni Shu. Ilang sandali pa nga ay panay kalabog na ang naririnig ng kanilang captain dahil ang mga tauhan niya ay bagsak na at may itlog sa ulo kaya naman hindi na ito nakapagsalita habang si Zuan naman ay sumisigaw at pasugad din pero nang magpang-abot ang kanilang mga mata ay napahinto si Zuan at mabilis na tumakbo palayo kaya naman hinabol ito ng captain at sinabing mas mahina umano si Zuan kaya siya na lang ang babawian at bubugbugin niya pero nagulat ito nang makita niya. Sa kanyang likuran na hinahabol din siya ni Shu habang si Zuan ay sinabing bakit siya hinahabol nito at wala naman daw sa kanya ang pera upang pukawin ang atensyon nito at ilang sandali pa nga ay nakahanda na sa pag-atake si Shu nakita man ito ng kanilang captain ay huli na ang lahat at tinamaan siya ni Shu sa kanyang likuran sabay sabing ibigay nito ang kanyang pera. Pagtayo ni Shu sa kanyang likuran ay sinabi nitong sandali lang at sinabi din niyang hindi niya kayang talunin si Shu pero bago pa man matapos ang sinasabi nito ay lumapat na sa kanyang mukha ang kamao ni Shu at namilipit nga ito sa sakit kaya sinabi niyang huwag siyang pilitin ni Shu na gamitin ang flying sword niya. Pero nilabas lang naman ni Shu ang kanyang aura at sa takot nga ng kanilang captain at tumakbo ito palayo habang hinahabol naman siya ni Shu ay sinasabi nitong ibigay na niya ang kanyang pera sabay sinuntok niya itong muli sa likuran at tila nag-crack nga ang kanyang katawan sa lakas ng suntok ni Shu. Pero patuloy pa din itong tumatakbo at tinatanong kung anong klaseng cultivator daw ba si Shu dahil isa siyang C-rank at may 4 pa siyang kasamahan na D-rank pero hindi nila kayang talunin si Shu habang tumatakbo nga ito at nakatingin kay Shu ay nagulat ito nang bigla siyang hinarang ni Zuan na may nakakalokong ngiti. Napatigil na nga lang ito sa pagitan ni Shu at Zuan at nang pasugad na ang dalawa ay bigla itong sumuko bago pa man lumapat muli ang kanilang kamao sa kanyang mukha pero dahil utong nga ang ating bida ay tinuluyan pa din nila ang pagsuntok dito. Habang nakaupo nga ang mga loko ay nagdadahilan pa na tinalo lang sila nila Shu dahil hindi sila maaring gumamit ng flying sword pero si Shu naman ay tinatanong lang kung saan nakatago ang kanyang wallet kaya wala na itong nagawa kundi ilabas ang kanyang wallet with bonus points pa sabay tanong ni Shu kung yun lang daw ba talaga ang pera niya at sinabing magdala pa sila ng mas madaming pera sa susunod na aatake ulit sila. Pero sinabi nito na sa susunod ay magdadala na siya ng 20 miyembro upang bugbugin si Shu pero muli lang siyang inasar at tinanong baka may nakatago pa sa kaliwang bulsa niya.
Matapos ang ilang sandali ay nakatingin nga lang ang dalawa habang paalis ang mga kulukoy na nakahubad daig pa ang na-hold up dito ay tinanong ni Zuan kung okay lang daw ba ang ginawa nila pero sinabi lang ni Lucio na ang lahat ay may consequence at dahil nais daw silang pagnakawan ng mga ito ay wala namang masama kung baliktad ang nangyari. Dahil umano sila naman ang nagsimula o naunang mag-isip na gumawa ng masama sa kanila kaya naman natahimik na lang si Zuan habang nakatingin sa kanila. Sinabi naman ni Shu na hindi na sila pwedeng manatili sa furniture shop dahil malaki ang halagang nakuha nila sa mga ito at kasalukuyan ay mayroon na silang 2,200 yuan at baka daw tutuhanin ito na magdala ng 20 kasamahan upang muli silang pagnakawan. Dahil para kay Shu ang hawak nilang pera ngayon ay sapat na hanggang sa matapos ang pagsusulit pero nagtataka pa din si Shu kung paano nalaman ang lokasyon nila at tinanong si Zuan kung mayroon daw bang may abilidad na mag-scout sa Dragnet. Sinabi naman ni Zuan na hindi niya alam at kung alam niya man daw ito ay sana hindi na tinatawagan ng school ang kanyang mga magulang pagkatapos niyang gumawa ng kalokohan. Muli namang naisip ni Zuan kung sapat na ba talaga sa kanila ang 2,200 yuan sa loob ng 15 araw habang iniisip ang mga masasarap na pagkain. Sinabi nga ni Shu na pwede silang kumain sa Eat All You Can upang makain na ni Zuan ang pagkain niya para sa 15 araw sa ganong paraan ay hindi na nila problema na gugutuman pa si Zuan pero nakakahiya daw ito para kay Zuan dahil masisira ang reputasyon niya sa capital pag may nakakita sa kanya sa Eat All You Can na naninimava. Makalipas pa ang ilang sandali ay umakyat na ang dalawa ngunit sa pagbukas nila ng pintuan ay nagulat si Shu kaya naman agad sumilip si Zuan. Dito nga ay nakita nila si Nieting na naghihintay sa kanila kung saan sinabi nitong ibalik nila ang perang kinuha nila, inabot nga ni Shu ang pera kay Nieting pero hindi niya ibinalik ang lahat ng nakuha nila mula sa captain dahil pinaghirapan daw nila itong kunin kaya naman nakatitig lang sa kanya si Nieting at sinabing yun lang talaga ang pera nila kaya naman agad itong kinuha ni Nieting at sinabing umayos ang mga ito, pag alis nga ni Nieting ay no choice. Daw talaga si Zuan at kailangan na niyang kumain sa Eat All You Can kung saan ayaw pa din pumayag ni Zuan pero sinabi ni Shu na sa natitirang 500 yuan na pera nila hindi na ito sapat na panggasto sa loob ng 15 araw. Sa kabilang eksena sa base ng Dragnet ay nakatayo ang grupo ng mga umatake kila Shu at dito ay binalik ni Nieting ang pera ng captain na nakuha ni Shu. Kaya naman humingi sila ng patawad dahil hindi nila nagawa ang kanilang misyon na pagnakawan si Shu pero sinabi naman ni Nieting na hindi nila kailangan sisihin ang kanilang sarili dahil nagkamali daw umano siya at masyado niyang minaliit si Shu kaya naman magpapadala daw siya ng mas madami pang kasamahan nito sa susunod upang makabawi sila. Pagdating nga sa underground ay tinanong ni Sujin kung binalik ba ni Shu ang perang kinuha niya pero sinabi ni Nieting na 1,700 lang daw ang binalik ni Shu sabay sabing mabilis daw ang paglakas ni Shu mula nang ma-awaken ito at duda na daw siya nang makita niya si Shu sa train. Sinabi din nito na malamang daw si Shu ay isang rare double type awakener at ang pangalawang element daw na nakuha ni Shu ay di tulad sa main ability niya kaya madalang itong gamitin ni Shu at kaya daw hindi na niya pinansin si Shu sa train ay napansin niyang ginamit ni Qingxi ang kanyang kapangyarihan upang maitago ang element na ginamit ni Shu sa pag-atake na ginawa niya. Habang si Sujin naman ay naalala ng una niyang makita si Shu at sinabing wala naman daw kakaiba kay Shu ng mga panahong yun pero sinabi din nito na hindi ordinaryo si Shu dahil sa bawat pasukin niyang ruin ay mataas ang achievement nito kung saan natulungan pa niyang mag-breakthrough si Tandang Bailey at Master. Sabay tinanong muli si Nieting kung nadismaya daw ba ito sa ginawa ni Shu na pagnakawan ng pera ang mga kasamahan nila sa organisasyon pero hindi inaasahan ni Sujin ang sagot ni Nieting dahil mas lalong naging interesado daw si Nieting sa ating bida. Samantala habang nag-iisip naman si Shu ng paraan para muli silang kumita ay naninimava lang naman si Zuan sa loob at di niya daw pwedeng sayangin ang 49 yuan na binayad nila para sa Eat All You Can. Matapos silang kumain ay sinabi ni Shu na maghahanap ulit sila ng paraan para kumita hanggang sa nakakita sila ng mga lobo at nagtinda nga ng lobo ang dalawa kung saan sinabi pa ni Shu na isipin daw ni Zuan na nakatali sa mga lobo ang kanilang buhay kaya hindi ito dapat mahiya sa pagtitinda at dapat daw ay isipin ni Zuan na kung hindi sila makakapagtinda ay mamamatay sila. Nang biglang napatigil ang mga ito nang makakita sila ng cellphone sa kalsada at nang pulutin nga ito ni Shu at sinagot ang tawag ay biglang nagsisigaw ang lalaki sa kabilang linya sinasabing ibalik na niya ang cellphone nito at may naka-install daw na GPS dito kaya naman malalaman niya kung saan ang kanilang lokasyon. Habang nagmumura nga ang lalaki sa kabilang linya ay hindi na malaya ni Shu ang kanyang mga kamay at tinalian ng cellphone habang patuloy na nagsasalita ang lalaki sa kabilang linya ay pinalipad ni Shu ang mga lobo kung saan nakatali ang cellphone na napulot nila. Kaya naman sinabi ni Zuan na kalahati ng kanilang buhay ay nawala na, kaya naman nag-ay-taay ang dalawa na upo sa isang tabi ang sumisigaw ng balloons bili na kayo balloons kaya naman pinagtitinginan sila ng mga kalalakihan.
Ilang sandali pa ay nawawalan na ng pag-asa ang mga ito dahil no benta pa sila kaya naman ang magdidilim na ay napagdesisyonan nilang ibenta ang mga ito sa murang presyo kaya lugi ang negosyo umay ang mga loko habang iniisip kung muli daw kaya silang susugurin ngayong gabi dahil pag hindi sila sinugod ay mababawasan pa sila ng extra income. Tinanong naman ni Zuan si Shu kung ano ang gagawin nila pag madami ng kasama si Captain pag sinugod sila. Sinabi lang naman ni Shu na mas madami silang mananakaw na pera sa kanila pag madaming sumugod kaya nagbigay ng negative emotion si Zuan. Napagdesisyonan nga ni Shu na muli silang manatili sa furniture shop upang abangan ang mga susugod sa kanila pero inabot sila ng magdamag sa labas ng furniture shop at di nakatulog pero wala ang kanilang mga hinihintay kaya naman napatanong si Shu kung bakit kaya hindi sila sumugod. At habang nakaupo ang mga ito sa gilid at nag-uusap ay nakita nila ang isang matanda with signboard na big sale dahil may sakit ang kanyang asawa ay kailangan niya mabenta agad ang mga ubas na paninda niya kaya naman may naisip muli si Shu. Nilapitan nga niya ang matanda upang tanungin kung magkano ang benta nito sa mga ubas. Sinabi ng matanda na 10 yuan kada kilo pero dahil may sakit ang kanyang asawa ay 4 yuan na lang kada kilo. Nang tanungin nga ni Shu kung ilang kilo pa ang tinda ni Tatang ay sinabi nitong mahigit 50 kilos pa kaya naman agad itong tinikman ni Shu at sinabing matamis ang mga ito kaya agad-agad ay binayaran ni Shu ng 300 yuan ang paninda ni Tatang upang makauwi na ito kaya naman nagpasalamat si Tatang at umalis na nga ito. Habang si Zua naman ay nagtatanong kung mabebenta daw kaya nila ang mga ubas habang naglalaway dahil nais niya itong kainin pero pinagbawalan siya ni Shu dahil kung kakainin lang nila ito ay hindi na sila magkakapera kaya naman nagselos pa si Zuan dahil galanteng binayaran ni Shu ng sobra-sobra si Tanda pero ayaw man lang siyang petikimin sa ubas. Ilang sandali pa ay may matandang lumapit nagtanong kung magkano ang benta nila ng ubas sinabi nga ni Shu na 10 yuan kada kilo kaya naman ang tinanong ng matanda kung maaari niya ba itong tikman ay agad pumayag si Shu dahil inakala niya na sa pagtikim ng matanda ay bibili ito ng madami. Pero matapos kumain ng matanda ay tumalikod ito at sinabing babalik na lang siya kaya naumay ang mga loko at nag-aitay na lang ulit. Nang may lumapit muli sa kanila at nagtanong kung maaari ba niyang tikman ang kanilang paninda ay sinabi na ni Shu na hindi pwede kaya naman tinanong ng matanda kung paano niya malalaman kung masarap ang mga ito kung hindi niya matitikman. Sinabi nga ni Shu na siya na lang ang titikim at pagmasdan na lang ng matanda ang facial expression niya. Kaya nagalit nito dahilan upang maka-earn ng negative emotion si Shu sabay umalis at sinabing ano na ang nangyari sa mga bagong henerasyon puro na sira ulo kaya naman sinabi ni Zua na mukhang mabubulok lang ang mga ubas nila. Bigla namang lumapit ang isang dalaga dahilan upang magkulay makopa ang pisngi ni Zuan kaya naman napaisip si Shu dito nagpakilala nga ito bilang si Dozume at kaklase daw siya ni Zuan. Nagpakilala din naman ang ating bida at sinabing Lucio ang kanyang pangalan L for life at U for unexpected kaya naka-earn siya ng negative emotion mula kay Zume at Zuan. Tinanong nga ni Zuan kung anong ginagawa ni Zume sa pwesto nila at dito ay sinabi nito na binanggit daw ng kanyang lola sa kanya na may dalawang tinderong baliw kung saan nagtitinda ng ubas pero ayaw nila itong ipatikim kaya naman daw bumaba siya upang tignan ang sinasabi ng kanyang lola. Naisip nga ni Zuan na lola ni Zuma ang di nila pinatikim na matanda at kung sakaling magiging kasintahan niya daw si Zuma sa hinaharap ay wala siyang mukhang may haharap sa lola nito habang iniisip kung paano siya papagalitan ng matanda. Nag-alok naman ng tulong ang dalaga sa kanila para makapagbenta sila kung saan agad naman pumayag si Shu pero sinabi ni Zuan na hindi daw alam ni Shu kung gaano kayaman ang pamilya ni Zumi at bakit niya ito pinayagang magbenta para sa kanila. Pero sinabi naman ni Shu na gumagawa daw siya ng paraan para kay Zuan dahil napansin nito na kursonada ni Zuan ang dalaga kaya naman daw aalis daw si Shu at iiwan niya ang dalawa upang madiskartehan niya ito kaya naman namangha si Zuan at pumayag na din sa naging desisyon ni Shu. Samantala sa kabilang eksena naman ay kayog si Negrito sa pagbubuhat ng bahagi sa isang train station habang pinapanood lang siya ni Sho at nagbabakasakali kung may magagaya ba itong paraan upang kumita pa siya ng pera. Nang mapansin nga siya nito ay tinanong si Shu kung anong ginagawa niya dahil ang alam daw nito ay kasama niya ang big time na si Zuan pero sinabi ni Shu na sinundo siya ni Nieting at binalik upang magpatuloy sa pagsusulit sabay tanong kung may nakita na daw ba ito mula sa organisasyon. Kaya naman napatanong ito kung ninakaw din daw ba nila ang tinapay ni Shu kaya napatanong si Shu kung anong tinapay kaya naman sinabi nito na sa unang gabi nga ng pagsusulit ay may nagbigay ng tinapay sa kanila pero ninakaw ito ng mga miyembro ng Dragnet sabay tinanong si Shu kung ano ang ninakaw nila sa kanya. Sinabi lang ni Shu na wala naman pero sa isip-isip niya ay siya ang nagnakaw ng pera sa mga sumugod sa kanila. Dito ay sinabi ni Negrito na ang iba pa nilang kasamahan ay namasukan bilang surir, construction worker at taga-Wallace.
Sinabi din nitong ang pagsusulit ay tila sampal umano sa kanila upang matutunan nila ang realidad sa buhay habang si Shu naman ay iniisip na kung ang mga genius na katulad nila kung mawawala ang ego ay malaking bagay o tulong umano sa pagpapalakas ng organisasyon sabay nagpaalam na ito. Habang naglalakad nga si Shu ay napagtanto niya na kung magkakaroon o kikita sila ng bagay na hindi nila paghihirapan ay susugurin sila at pagnanakawan ng mga taga-Dragnet kaya naman may naiisip itong paraan upang muli siyang sugurin nila Captain o Hao Jichao. Pagdating nga ni Shu sa kanilang pwesto ay nakita niya si Zuan na nagbibilang ng pera at nagulat ito dahil sold out na umano ang paninda nila kaya naman niyabangan pa nito si Shu na pagalingan lang daw sa pagtitinda. Pero hindi ito pinansin ni Shu at sinabing kailangan na nilang kumilos at gagawa umano sila ng madaming pera kaya naman natuwa si Batchoy pero nawala din ang tuwa nito nang inutusan siya ni Shu na mamulot ng bato dahil pakiramdam nito ay mayroong hindi sinasabi sa kanya si Shu. Muli nga silang bumalik sa metro kung saan naabutan muli nila ang lalaking kumakanta dito kaya naman nagtanguan pa ang dalawa at muli tinabihan nila ito at nagumpisang magbasag si Shu ng bato sa kanyang ulo kaya naman nagalit ang singer at pinapaalis sila Shu. Pero sinabi lang ni Shu na hindi niya ito marinig sa lakas ng tunog ng binabasag niyang mga bato kaya naman wala nang nagawa ang lalaki at sinabing panalo na si Shu kaya nagbunyi ang dalawa habang papaalis naman ang lalaki ay tumawag sa mga pulis at sinabing may dalawang manyak sa harap ng metro kung saan nagkakagulo ng ang mga tao at sana daw ay mahuli na ang mga ito. Bago pa man dumating ang mga pulis na tinawagan ng lalaki ay sinabi ni Lucio na tapos na umano sila sa metro kaya kailangan na nilang umalis. Habang si Zua naman ay duda pa din kay Shu kaya tinanong niya ito kung mayroon daw bang hindi sinasabi si Shu sa kanya pero naisip lang ni Shu na kung sasabihin daw ba niya na gusto niyang maler sila Jichao at pag nakawan muli ay baka matakot ito kaya naman binago ni Shu ang topic at sinabihan niya ito na may pangarap ka nga pero wala ka naman confidence sa sarili mo upang abutin ang mga pangarap mo. Kung saan madalas ka nagyayabang patungkol sa mga kalandian mong babae pero tameme ka sa harap ni Zumei. Sabay sinabing ni Shu na magtiwala lang si Zuan sa kanya at tinawag itong chubby boy. Pagsapit nga ng gabi ay nakatambay ang dalawa habang nag-aaya ng matulog si Zuan ay sinabi naman ni Shu na sandali lang dahil may hinihintay pa daw sila hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig sila ng tunog ng sasakyan. Sa paglingon nila ay sinabi ni Shu na dumating na ang kanilang pera pero si Zuan ay napatingin lang kay Lucio na napatanong kung ilan ang sinabi ni Jichao na isasama niya pag muli silang sinugod, sumagot si Shu at sinabi nga nito na 20, kaya sinabi ni Zuan na sa tingin daw ba ni Shu ay 20 katao lang ang sinama nito dahil sasakyan pa lang ay 20 na. Sa pagbaba nila ng sasakyan ay nagulat sila Shu dahil mahigit sa 100 cultivator at Waken ang kasama ni Jichao na sumugod sa kanila kaya naman kinabahan ang ating bida at sinabi pang ang 20 lamang ang napagkasundoan nila. Habang si Jichao ay nakatawa lang naman habang papalapit kay Shu at inutusan ng mga kasamahan niya na huliin at bugbugin ang mga ito kung saan agad naman silang sumugod habang si Shu ay napapaisip pa din kung paano niya lalabanan ang mga ito sa dami nila at hindi din niya alam kung ano ang mga abilidad nila. Pero biglang naisip ng ating bida ang katagang A wise man know when to retreat kaya naman agad niyang nilingon si Zuan para sabihan na umatras pero nagulat ang ating bida dahil tinakbuhan at iniwan na siya ni Zuan. Kaya naman mabilis ding tumakbo si Shu hanggang sa mahabol at maunahan niya si Zuan na humihingi na agad ng tulong sa takot nitong mabugbog, ngunit napahinto naman si Shu dahil may sumalubong din sa kanila ng mga cultivators. Kaya naman napatingin ang ating bida kay Zuan at iniisip na itong tulungan dahil malapit na siyang maabutan ng mga ito at nais na sana niyang kargahin si Zuan kahit pa mabigat siya upang makatakas lamang sila. Minamadali na nga nito si Shu na tulungan siya dahil makakahabol na sa kanya ang mga ito pero nagulat sila nang lagpasan lamang si Zuan ng mga ito at patuloy pa din silang tumatakbo patungo sa direksyon ni Shu kaya naman napagtanto ng mga ito na ang ating bida lamang ang nais nilang gulpihin at gantihan. Kaya naman bahagyang nagpahinga si Zuan habang harorat naman sa pagtakbo ang ating bida kung saan sinabihan pa siya ni Zuan na mag-ingat na lamang siya habang nakatawa hanggang sa napansin ni Zuan ang mga cultivator na nag-uusap sa kanyang likuran kung saan sinabi ng mga ito na hindi na nila inabutan si Shu kaya naman daw si Zuan na lang ang bubugbugin nila upang makumpleto ang kanilang misyon kaya naman agad nilang sinimulan ang pagtugis sa kanya. Si Shu naman ay patuloy pa din sa pagtakas sa mga humahabol sa kanya hanggang sa makita pa sila ng isang guard na lumabas ang mga mata nang makita ang dami ng humahabol sa ating bida kaya naman nais sana nitong mag-report sa mga pulis pero nagkataon pang hindi gumagana ang face detection ng cellphone niya hanggang sa tuluyan na nga silang makaalis ay hindi pa din na-unlock ang cellphone nito. Habang si Shu naman ay iniisip pa din kung anong pamamaraan ang ginagamit nila dahil kahit saan siya magpunta ay nasusundan at nahahanap siya ng mga ito.
Hanggang sa napahinto siya at dito ay nakita niya ang CCTV camera kaya naman napagtanto niya na nakamonitor lang sa kanya sila ni Eting hanggang sa makita niya ang mas madami pang CCTV camera na nakafocus sa kanya. Dito ay napamura na lang ang ating bida at minabuti niya na sa rooftop magdaan kung saan makakaiwas siya sa mga CCTV camera sa kalsada. Pero nakasunod pa din ng mga ito sa kanya kaya naman naisip ni Shu na pag nahuli siya ng mga ito ay abugbog na ang abot niya at kukunin pa ang lahat ng kanilang pera kung saan taliwas ito sa nais niyang maler si Ji Chao at pag nakawan muli kaya naman nag-transfer ito sa Ultramantika upang madepensahan ang ari niya pag-aari niya. Sinabi naman ni Ji Chao na hindi nila mahuhuli ang ating bida kung nakasunod lamang sila dito kaya minabuti nilang hatiin ang kanilang grupo upang harangan at salubungin ito sa mga maari niyang daanan. Diretso pa din naman sa pagtakas ang ating bida hanggang sa bumaba na ito sa kalsada kung saan nakita niya si Zuan na hinahabol pa din ng iba pang cultivator kaya naman natuwa pa si Shudi tulad kanina na siya lamang ang hinahabol. Gayunpaman ay napagdesisyonan na niyang buhatin si Zuan habang umiiyak ito at sinabing mag-isa lang naman siya bakit sandamakmak ang humahabol sa kanya. Nagtungo nga ang ating bida sa police station at dito ay nagsumbong siya kung saan sinabi niyang mukha man daw itong kalokohan pero mayroon daw mahigit 100 katao na humahabol sa kanila at nais silang bugbugin. Di nga makapaniwala ang pulis sa mga sinasabi ni Sho kaya naman habang binababa niya si Zuan ay tinanong nito kung nasaan ang mga humahabol sa kanila dahil wala naman daw itong makita kahit na isa kaya naman nasermonan pa ang ating bida at sinabihan na hindi ito ang lugar para ganyang biro at habang nakalingon lang ang ating bida ay naisip na ang bilis magtago ng mga loko. Kaya naman no choice ang ating bida at humingi na lang ito ng pasensya sa mamang pulis at nagpaalam na ito. Ngunit sa paglabas nila ng police station ay may mga malademonyong mata na nakatitig sa kanila dahilan upang kilabutan ng ating bida at sinabing wala naman siyang ginagawang masama dahil nagbabasag lang siya ng bato sa gilid ng kalsada. Pero si Ji Chao ay galit na galit kay Sho dahil ang isang baguhan daw na tulad ng ating bida ay may lakas ng loob upang bugbugin at pag nakawan siya kaya naman bibigyan niya daw ito ng leksyon upang matutong magbigay ng respeto sa mga senior niya. Mabilis ngang tumakbo si Shu pabalik sa police station ngunit sa paglingon niya ay tila parang bula na naglaho ang mga ito kaya naman sinabi ni Zuan na mas makakabuti kung huwag na nilang idamay ang mga pulis dahil hindi ito maniniwala sa kanila hanggang sa hinanap na nga ng galit na pulis ang mga ID nila kaya natakot at natahimik na lang sila dahil wala silang dalang mga ID. Minabuti na nga lang nilang tumakbo habang humihingi ng pasensya pero sa galit ng pulis sa ating bida ay hinabol niya ang mga ito dahilan upang mainis naman si Ji Chao dahil hindi nila pwedeng habulin si Shu habang may pulis pang humahabol sa kanya. Ilang sandali pa ay tuluyan na silang nakatakas kay mamang pulis at dito ay sinabi ni Shu na sa 700 yuan na pera nila ay hindi nila problema ang panggastos ng ilang araw pero kailangan nilang malusutan ang mga humahabol sa kanila na nais kunin ng kanilang pera. Tinanong nga ni Zuan kung paano nila ito gagawin pero tinanong lang din siya ng ating bida kung saan ang headquarters ng Dragnet. Pero pakiramdam daw ni Zuan ay hindi niya dapat ituro kay Sho ang lokasyon nito dahil kinakabahan siya na may gawin na namang kalokohan ng ating bida kaya naman kahit pilitin siya ni Sho na sabihin ang lokasyon ng headquarters ay hindi ito tinuturo ni Zuan sa takot niyang sinieting na ang humabol sa kanila sa natitirang 11 araw ng pagsusulit. Iniisip din ni Zuan na nais maghigantay ni Sho sa mga humahabol sa kanila pero kung sakaling ang mangyari ito siya umano ang malilintikan kaya kahit anong mangyari ay hindi niya ituturo ang lokasyon nito kay Sho. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakita at hinahabol na naman sila kaya patuloy lang din sila sa pagtakbo hanggang sa pagsapit ng 5 at 6 na araw ng pagsusulit kaya naman masyado na silang pagod sa pagtakbo. Dito ay sinabi ni Sho na do or die na ito at hindi pwedeng hintayin lamang nila na mahuli sila at kailangan nilang makagawa ng paraan para mabago ang sitwasyon at muli tinanong niya kung saan matatagpuan ang headquarters ng Dragnet. Sa kabilang eksena naman ay patuloy lang sa pag-monitor sa kanila sila ni Eting at dito ay tinanong siya ni Zujin kung sa palagay ba niya ay kaya pang makatakas ng ating bida dahil 3 araw at gabi na silang hinahabol nila Ji Chao. Sinabi lang naman ito na ayon sa pagkakakilala niya kay Sho ay hindi ito basta-basta sasuko at iniisip lamang kung paano niya lalabanan ang humahabol sa kanila. Dito ay inaasahan din ni Nieting na gagamitin na ni Sho ang abilidad niya at mga lihim na pamamaraan. Bigla namang tinanong ni Zujin kung anong ginagawa nila dahil mukhang sumuko na daw sila Sho sa pagtatago dahil nasa open area sila sa isang basketball court habang naghihintay kaya naman hindi nila malaman kung ano ang iniisip nila Sho. Sa isang basketball court nga kung saan may mga nanay na nagsumba ay sinabi na Sho na ang mga ito daw ang magiging trump card nila at paraan upang makatulog sila ngayong gabi. Sabay kinumpirma kay Zuan kung ang mga nanay ba na ito ay nakikipag-away at agawan sa paggamit ng basketball court sa mga miyembro ng Dragnet na kinumpirma naman ni Zuan dahil nabalita pa umano ito sa TV kung saan isa sa mga miyembro nila Ji Chao ay nakatamo ng pinsala mula sa mga nanay.
Magandang balita nga daw ito ayon kay Shu kaya naman inutusan niya si Zuan na idikit na sa kanyang likuran ng isang papel na mayroong logo ng Dragnet. Habang nagsumba at umiindak nga sila nanay ay nagulat ang mga ito nang biglang naglaho ang radyo na gamit nila sa pagpapatugtog. Ang kumuha nga nito ay walang iba kundi si Shu at masyado nga ang galit ng mga nanay dito at sinabing malamang sa estudyante na naman ito ng Dragnet kaya naman dapat muli nila itong turuan ng leksyon. Natuwa naman si Shu sa kanyang narinig habang patuloy na tumatakbo habang buhat-buhat ang radyo nila at nakasunod nga lang sa kanya ang mga galit na nanay hanggang sa lumiko si Shu sa isang kanto. Makalipas ang ilang sandali ay sinindihan niya ang paputok at hinagis ito sa loob ng headquarters ng Dragnet at habang pumuputok nga ito ay mabilis na tumakas ang ating bida. Sa paglabas nga nila Ji-Chao ay hindi na nila inabutan si Shu at nakita na lamang nila ang radyo na tumutugtog sa tarangkahan ng Dragnet kaya naumay ang mga ito at hindi alam kung bakit may radyo sa harapan nila. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga nanay at sinabing sila daw ang mga kasabwat ni Shu kaya naman magkahalong gulat at takot ang naramdaman ni Ji-Chao at napatanong na lang kung anong nangyayari. Pero ang mga nanay ay agad nag-beast mode at isa-isang inatake ang mga miyembro ng Dragnet na hindi naman makakalaban at sinasabi na lang ng paulit-ulit na huwag silang saktan dahil hindi naman nila kinuha ang kanilang radyo. Pero binga yata ang isang nanay dahil ang dinig niya ay walang kwenta ang kanilang radyo kaya naman naging maladragon ito at bumuga ng apoy tulad sa nanay mo sabay sampal kay Ji-Chao na wala namang magawa dahil hindi sila pwedeng manakit ng mga pangkaraniwang tao. Masyado nga ang tuwa ni Zujin dito hanggang sa hindi na niya mapigilan ang kanyang pagtawa sa ginawa ni Shu. Habang si Nieting naman ay nadismaya sa kalokohan ni Shu dahil hindi ito ang inaasahan niyang gagawin ng ating bida. Dito ay nabanggit niya na tinanong niya si Yishao patungkol sa personalidad ni Shu pero panay papuri umano ang sinasabi ni Yishao patungkol sa ating bida kaya dapat daw ay napagtanto na niya sa mga panahon na iyon na hindi normal ang personalidad ng ating bida. Inaasahan niya din daw na mag-surprise attack sa araw o ambush sa gabi si Shu kung saan ilalabas nito ang tinatagong trump card at abilidad ng ating bida pero hindi niya daw akalain na punong-puno ng kalokohan si Shu at mas makakabuti umano kung ipapatapo na lang nila si Yishao at Shu sa ibang bansa dahil parehas naman silang sakit sa ulo. Sinang-ayunan naman ito ni Zujin at mas magiging epektibo daw kung ang unpredictable na si Shu ay itapat upang lumaban sa mga unpredictable na katunggali nila abroad pero ang concern lang daw ni Zujin ay kung papayag si Shu dahil alam nilang kakarent lang ni Shu ng lupain sa Mangshan at mayroon itong 10 taong gulang na kapatid, kaya naman sinabi ni Nieting na maghintay na lang muna sila. Sa kabilang eksena naman ay masaya ang ating bida dahil sa wakas makakatulog na din sila matapos ang 3 araw at gabing habulan pero tumayo ang mga balahibo nito nang tanungin ni Zuan kung paano na naman ang gagawin nila kinabukasan ng gabi sumagot nga si Shu at sinabing bahala na si Batman bukas. Nang bigla naman nilang nadaanan ng nagtitinda ng sugar-coated candy ay naalala niya si Xiaoyo na labis na ang galit dahil hindi niya matawagan si Shu. Payapa nga ang mga naging gabi nila Shu hanggang sa ika-10 araw ng pagsusulit dahil hindi na sila muling hinabol pa nila Ji-Chao kaya naman boryong na daw si Zuan at namimiss na nito ang pakikipaghabulan ngunit nagulat ito nang makita ang mabilis na sasakyan patungo sa kanila kung saan huminto ito pero sinabi naman ni Shu na isang sasakyan lang yan kaya hindi siya dapat matakot. Ang lulan nga nito ay si Ji-Chao at sinabing sumakay na sila dahil mas maagang tinapos ni Nieting ang kanilang pagsusulit ngunit nagmala-demonyo namang lumapit ang ating bida kaya sinabi ni Ji-Chao na wala siyang dalang pera. Habang nakasakay nga ang dalawa ay iniisip ni Shu kung bakit maagang tinapos ang kanilang pagsusulit hanggang sa makarating sila sa Lingjing Alley kung saan pinapababa na sila ni Ji-Chao. Mabilis ngang bumaba si Zuan mula sa sasakyan na agad namang sinundan ni Shu at sa pagbaba nga nila ay nagulat sila sa kanilang nakita dahil kabilaan ang mga nakaabang sa kanila na may mga nakakalokong tawa at tila may balak na hindi maganda. Kaya naman sa galit ni Shu ay sinuntok niya ang salamin ng sasakyan ni Ji-Chao kung saan sa lakas ng pagkakasuntok ni Shu ay umusad pa ito. Pero natawa lang ang mga makong at sinabing surprise motherfucker dahilan upang mapatigil si Shu at pagpawisan ng gamunggo si Zuan. Dito ay sinabi ni Ji-Chao na bulletproof daw ang salamin ng sasakyan niya kaya walang bisa ang pag-atake ni Shu sabay inutusan ng mga kasamahan niyang atakehin sila. Kaya naman ang pasugad na ang mga ito ay inipon ni Shu ang aura sa kanyang mga kamao at muli ay sinuntok niya ang salamin ng sasakyan ni Ji-Chao at tumagos ang mga kamao ni Shu sa bulletproof na salamin sabay sabing napalakas yata ang kanyang pagkakasuntok. Binitbit nga niya si Ji-Chao kaya napatigil sa pag-atake ang mga kasamahan nito at sinabi nga ni Shu na surprise niyo mukha niyo habang hawak niya ang galit na si Ji-Chao. Habang nanginginig ito sa sakit dahil sa pinipilipit nga niya ang mga kamay nito ay sinabi niyang tapos na ang pagsusulit at welcome gift lang umano ang pagsalubong nila kay Shu kung saan wala silang balak na saktan sila.
Sa pagbitaw nga ni Shu sa kanyang mga kamay ay sinabi nitong wala silang napala sa paghabol nila kay Shu ng ilang araw at gabi kung saan sila pa ang nanakawan ng ating bida at nakikiusap nga ito na sana daw wag na itong ipagkalat ni Shu upang hindi naman sila maging kaiyahiya sa organisasyon na sinang-ayunan naman ni Zuan pero sinabi ni Shu na wala siyang pakialam sa kahihiyan nila kaya bahala sila sa buhay nila. Muli ngang hinawakan ni Shu ang mga kamay ni Jichao at nagpasalamat ito sa naging mainit na pagtanggap nila sabay naglakad na ito at ayaw bitawan ang mga kamay ni Jichao at mas ligtas daw siya kung sakaling may ambush ulit na mangyari. Bumaba nga si Niating mula sa bubong at lumapag sa kanilang harapan dito ay sinabihan niya si Shu na bitawan na niya ang mga kamay ni Jichao dahil tapos na umano ang pagsusulit at sumunod na lamang sila sa kanya. Pumasok nga sila sa isang underground facility ng Dragnet kung saan nagulat si Shu sa kanyang mga nakikita at andito din ang iba pa nilang mga kasamahan dahilan upang maging masaya si Shu dahil nalagpasan nila ang pagsusulit. Habang si Zuan naman ay tinanong kung bakit may mahigit 80 estudyante umano dito dahil sinabi ni Shu ay 30 lamang ang kalahok nang bigla namang may sumisigaw na estudyante at hinahanap si Lucio at Zuan kaya naman nagkatinginan ang dalawa at iniisip na malamang sa patibong na naman ito kaya mas mainam kung wag nilang pansinin ang tumatawag sa kanila. Ngunit tinuro naman sila ng isa sa mga miyembro ng Dragnet kaya nagulat at natakot ang mga ito nang biglang may umakbay sa kanila na nagtatanong kung sila daw ba si Lucio at Zuan nang bigla namang may nagsabi na kayo ba ang nagnakaw sa pera ni Jichao at nambugbog sa kanila. Kaya sinabi ni Shu na sila nga at habang nanginginig pa din sa takot si Zuan ay bigla silang inakbayan ng mahigpit na mga ito sabay sabing kailangan nilang mag-celebrate at inuman dahil matagal na nilang gustong mabugbog si Jichao. Pinuri at pinasalamatan pa nga sila ng mga ito na kinagulat naman ni Negrito dahil hindi ito makapaniwala na nabugbog ni Shu ang mga seniors nila at naisip na masyado daw malayo ang agwat ng lakas nila ni Shu habang ang iba naman ay naiiyak na lang at humahanga dahil sobrang taas ng tingin nila kay Shu. Sa sunod na eksena naman habang nagsasalita si Zujin ay tinanong nito kung alam daw ba nila ang dahilan kung bakit mas malaki ang chance na maging successful ng mga taong madalas mag-travel. Dito ay sumagot si Shu at sinabing mayaman kasi ang kanilang mga magulang dahilan upang maka-earn ito ng negative emotion mula kay Zujin. Makalipas pa ang ilang oras na pag-lecture nito ay naisip ni Shu na nais ng Dragnet na mapabilis ang pag-rank up ng mga miyembro nito upang mapalakas ang kanilang puwersa. Pero ayon kay Shu ay hindi solid ang foundation ng lahat ng estudyante ng Dragnet at kung nais daw niyang maging B-rank agad ay kailangan pa niyang mas pag-igihan sa pag-cultivate upang mapag-ibayo ang kanyang foundation. Kasabay nito ay naisip din niya na C-rank na siya at wala naman silbi ang mga sinasabi ni Zujin dahil wala namang epekto ang spiritual stone sa kanya kaya naman atit na ito upang makuha ang kanyang cellphone dahil nais na niyang matawagan si Xiaoyu. Habang sinabi naman ni Zujin na simula pa lamang ito ng kanilang pagsusulit at kalaunan ay hahatiin sila sa iba't ibang grupo upang bigyan ng misyon at ang mga makakakumpleto sa misyon ay makakatanggap ng cultivation method para sa pag-rank up nila kaya naman binalik na ang mga kagamitan at sandata nila kung saan nagulat pa ang iba dito dahil sibat ang sandata ni Shu na hindi naman maipaliwanag ang nararamdaman dahil galit na sa kanya si Xiaoyu na may 121 missed calls na.